I've just watched sa TikTok na nag-i-scroll ako yung sunk cost theory. So the theory goes na if ever na invested ka dun sa mga bagay, sobrang invested ka dun sa isang bagay, kahit ano yung nafe-feel mo na parang mali dun sa bagay na yun, sineset aside mo kasi nanghihinayang ka dun sa progress. So for example, yung isang bagay na sabihin natin sa laro, if ever kunyari yung laro mo merong kino-customize na tao, then adventure siya, so ikaw marami na yung naging progress mo sa laro, pero napapansin mo over time na hindi ka masaya sa nakikreate mo na character, or dun sa nagawa mo na na character, maybe ayaw mo ng weapon na napili mo from the start, and yet malaki na yung naging progress mo. So may option ka para bumalik ulit just to start it over again, pero ayaw mo kasi malayo na kayo naging progress mo. Ang kapalit nun, uulitin mo yung mga bagay-bagay na ginawa mo sa adventure mo. And ayun, isa sa napanood ko kasi doon, for example din, yung meron kang nabook na ticket, pero parang may premonition ka na lulubog yung ship o yung plane na nasakyan mo. Pero sobrang laki na nagastos mo sa ticket na yun. Parang sasakay ka pa ba doon? Then may mga bagay-bagay na parang napapaisip ka ganun. And also sa relationship. Kunyari, hindi ka masaya sa naging relationship mo. And yet, malaki na kasi yung years na pinagdaanan nyo. Parang nanghihinayang ka na give it one more shot. Is kayo, ano yung thoughts nyo about doon? Ako naman yung thoughts ko about doon, what if kunyari sa mga laro and sa other things na nahihirapan nga i-let go maybe sa career mo, sa career, ang parang mindset ko naman doon, what if use that, yung mga natutunan mo para mag-improve na lang sa if you will ever start over again. Like, pwede mo naman gamitin yung mga natutunan mo, then i-apply mo para makuha mo din naman yung progress na yun over time, kung sakali lang talaga na it bothers you. Pero depende na rin sa tao. Kaya kayo, ano yung mga thoughts nyo over that napad kong sunk cost theory?